forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan.
Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating News that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong gabi ito mga kaibigan ng Miyerkules, March 25, 2026. Sa ating pong headlines, emergency power ng Pangulo para mabawasan o suspindihin ang excise tax pirmado na. Pagdedeklara ng State of National Emergency, posibleng dahil sa walang assurance na dagdag na supply ng langis, ayon kay Senador Gatchalian. Dami ho ng gasoline station sa pansamantalang nagsara sa krisis sa langis. Umabot na raw po sa higit 400. Department of Health nagbabala ng pagtaas ng presyo ng mga gamot at medical services sa Pilipinas. DSWD nagbabala sa publiko sa mga scammer ng 3,000 fuel subsidy. Huwag daw i-click ang link ng e-fuel voucher. Kaso ng suicide sa Metro Manila tumaas ayon sa NCRPO. Hepe naman ang PNP Highway Patrol Group na naharap sa kasong administratibo dahil naman sa sexual harassment, nag-resign. Sa TNT Global News, Pakistan at Turkey, posibleng sentro ng peace talks ng US at Iran. Sa sports, si Kasyam na sunod na panalo nakamit ng De La Salle Lady Spikers. At sa TNT Showbiz, Miley Cyrus at Hannah Montana cast nag-reunion para sa ika-20 anibersaryo ng TV show. TNT. Tomorrow's News Tonight. Hindi po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, ganap ng batas ang panukalang nagbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. natapyasan o suspindihin ang excise tax sa langis para daw mapagaan ng pasanin ng mga mamayan sa krisis ngayon o pagtaas sa presyo ng oil products. Ito po'y matapos namang lagda ni Pangulong BBM ang Republic Act No. 12316. Sa ilalim po ng batas na ito, maaari daw pong ipatupad ang full suspension o partial reduction ng buwis sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at ng Department of Energy. Magagawa lamang daw po ito kapag ang presyo ng krudo sa world market ay umabot o lagpas na sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan. Nilinaw naman sa batas ng nasabing suspensyon o bawas sa excise tax ay may limitasyon kung saan maaari lamang itong ipatupad sa loob ng hindi higit sa 3 buwan sa loob ng isang taon. Hagbang na ito'y bahagi naman ng mas malawak na estratehiya ng kasalukuyang administrasyon kasabay ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency para protektahan ang ekonomiya at ang bulsa ng bawat Pilipino.
Lalo pang hinigpitan ng Philippine National Police ang seguridad sa energy facilities sa bansa. Yan ay kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng National State of Energy Emergency. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakatutok ang pambansang pulisya sa seguridad ng critical energy facilities at matiyak na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Magpapadala rin ang PNP ng dagdag puwersa sa mga pangunahing lugar para maiwasan na magkaroon ng aberya o magsamantala sa sitwasyon. Kabilang sa magiging bantay sarado ng PNP ay ang power substation, transmission lines at power plant na posibleng maging target lalo na sa panahon ng kakulangan ng power supply. Bukod pa sa magiging mahigpit din ang seguridad sa mga gasolinahan, fuel depot at iba pang energy plants sa buong Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Pinawi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangamba ng publiko sa pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Binigyan din ng Pangulo ng naturang deklarasyon na hindi para sa lahat kundi sa sektor lamang ng enerhiya dahil sa taas presyo ng petrolyo. Walaan niyang dahilan para magpanik dahil ginagawa naman ang pamahalaan ng lahat para maibsan ang epekto ng krisis sa langis. Dagdag pa ni Pangulong BBM, ginawang deklarasyon para mabigyan ng pamahalaan ng mas maraming option at para maging mas mabilis ang aksyon ng gobyerno. Samantala, ipinagutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 20 bilyong piso bilang emergency fund para matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa. Ang Department of Energy ang mismong tatanggap ng emergency fund sa pamamagitan ng Special Allotment Release Order o SARO at Notice of Cash Allocation. Ayon sa Department of Budget and Management, aprobadong budget ay kukunin sa Malampaya Gas Fund sa ilalim ng special account sa General Fund. Gagamitin ang 20 bilyong piso para sa implementasyon ng Emergency Energy Security Program ng pamahalaan na layuning matiyak ang fuel availability, maiwasan ang kakulangan ng supply ng langis at matapatan ang patuloy na epekto ng global oil crisis. Popondohan din ito ang strategic procurement ng fuel products kabilang na ang diesel, gasolina at LPG para mapatatag ang national fuel inventory, pump prices at matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon sa sektor ng transportasyon, logistics, agriculture, emergency response at iba pang critical sectors. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, wala daw pong assurance o walang katiyakan. Ito naging pahayag naman ni Senador Win Gatchalian sa programang Balansyado ng DZRH hinggil sa dagdag supply ng produktong petrolyo. Ayon po kay Gatchalian, nakakakaba dahil hindi pa sigurado ang inaasang supply kung maubos man ang langis sa bansa. Dagdag pa ng senador, mukhang ito rin ang dahilan kung bakit nagdeklara si Pangulong BBM ng State of National Energy Emergency. Sa kasamang palad, wala. So walang assurance kung magkakaroon tayo ng supply after 60 days or after 45 days sa diesel. So, yun ang nakakakaba. Dahil nga walang assurance na magkakaroon tayo ng supply. Samantala, pinaliwanag naman ng senador kung bakit hindi rin sapat ang ilalaang 20 bilyong pisong emergency fund ng gobyerno. Sa pagkakaintindi ko, yung 20 billion ay makakabili tayo ng 1 million barrels. Pero kung titignan natin ang konsumo natin, kumukonsumo tayo ng 400,000 barrels a day. A day. So yung 1 million na yun, 2 araw lang. 2 araw lang ang kakayanin. No, dahil nga malaki ang konsumo natin ng gasolina at diesel eh. Opo. No, kaya talagang hindi sapat siya. Di magtipid. Yes, dapat lang ay magtipid. Maglakad-lakad. Tumakbo. Yes. Bisikleta.
Naisip ko na rin yung paglalakad eh. Mag-pedicab. Yan. Ay, oo pa, pwede pa jack din yun eh, di ba? Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sapat na supply ng petrolyo sa bansa na tatagal ng lagpas ng 45 araw. Yan po ay bunsod ng inaasahang pagdating ng fuel deliveries mula sa iba't ibang sources. Una nang inihayag ng Department of Energy na bibili ang pamahalaan ng karagdagang 1 milyong bariles ng petrolyo mula buffer stock o bilang buffer stock ng bansa. Ayon sa Pangulo, bagaman wala pang katiyakan wala pa pong katiyakan ang sitwasyon sa supply sa buong mundo, ngunit mas nakatitiyakan niya ngayon ang 45-day supply ng Pilipinas. Pinasalamatan naman ni PBBM ang partner nations ng Pilipinas para magkaroon ng dagdag supply sa petrolyo. Patuloy anyang naghahanap ang Pilipinas ng iba pang magpagkukunan ng fuel supply, hindi lamang sa mga tradisyonal na oil supplier kundi sa iba pang lugar na hindi apektado ng gyera sa gitnang silangan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, umabot na po sa may 415 gasolinahan ang pansamantalang nagsasara mula ng pumutok ang kaguluhan o gyera sa gitnang silangan. Sa datos po ng Philippine National Police, pinakamaraming nagpadlak ng gasolinahan dyan po sa may Cordillera na may bilang na 78. Ito po'y sinundan ng Cagayan Valley Region na may 50, gitnang Luzon na may 42, Calabarzon na may 35, at Bicol Region na may 30. Abay, huwag na tayong magbakasyon sa Semana Santa. Yun nga eh. Pero sabi, inaasahan pa rin, marami pa rin daw ang magbabakasyon. Kapag ganyan na marami mga gasolina baka naman mabitin yung gas mo dun sa habang nasa labas ka ng Metro Manila. Sarado yung mga gasolinahan. Yes. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bagay daw po ito ng pagtutok ng pulisya sa seguridad ng mga energy facility maging ng peace and order sa mga komunidad. Bukod sa gasolinahan, magkakaroon din naman ng dagdag na presensya ang PNP sa mga fuel subsidy fuel supply depot at iba pang critical infrastructure. Samantala, 3 kaso naman ng hoarding, overpricing at unfair competition ang naitala ng PNP, isang gasolinahan sa Nueva Vizcaya, isa po sa Samar at isang insidente naman ng iligal na pagbebenta ng langis sa Albay. Gayunman, tinawag itong isolated reports ng PNP sa ngayon. Pero kaugnayan po na nasabing Emergency Crisis Committee na nilabas po ng ating mahal na Pangulo na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DOE at saka sa DTI, sa DSWD at iba pong ahensya para po alamin kung ano yung specifically, kung ano po yung mga kailangan po nila sa PNP para matulungan sila ang mga sabing ahensya sa pagpapatupad ng nasabi pong mga taskings po. Po mga kaibigan, si PNP spokesperson General Randolph Tuanyo. Samantala, nagbabala naman ang Parañaque Integrated Terminal Exchange na posibleng magkaroon ng kakulangan sa mga bus sa panahon ng Holy Week dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na dulot po ng tensyon sa Middle East. Ayon pa sa kay PITX spokesperson Jason Salvador, nasa 5% na ang bus operator ang nagbawas ng biyahe habang ang iba pa ay maaaring hindi na kayanin na ipagpatuloy pa ang kanilang operasyon. Binabantayan din ng pamunuan ng posibleng overloading kasabay ng pagmahal ng sa pagdami ng pasahero. Dagdag pa nito, tumataas na ang bilang ng mga commuter dahil pinipili ng ilan ng magbus na lamang kaysa mag-eroplano o kaya gumamit ng pribadong sasakyan. Yan. Mo naiwan yung salamin mo, partner.
Ayan live kami TNT Tomorrow's News Tonight. Siguro nakangiti si Ma'am Ellen ngayon. Oo, hindi Ma'am ko Ellen, maganda gabi sa'yo. Dapat yata ayusin na yung natin, Ma'am Ellen. Printer, may guhit na. Ay, may guhit na yung printer. Akala ko kailangan mo na magsalamin, partner. Samantala, nagbabala naman ng Department of Health sa posibleng pagtaas ang presyo ng gamot gastusin sa ospital at magkaroon ng kakulangan sa supply dahil naman sa tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon po kay DOH Secretary Ted Herbosa, nangangamba ang pamahalaan na maapektuhan ang pagdating ng mga inaangkat na gamot at medical supplies. Paliwanag po ng kalihim kung lalala ang sitwasyon sa Middle East, maaaring mantala po o magmahal ang susunod na delivery ng mga gamot katulad ng nangyayari sa presyo ng langis. Sa ngayon po, inilinaw ho ng DOH na wala pang kakulangan sa supply ng gamot sa bansa. Nagbabala naman sa publiko ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga nag-aalok ng 3,000 pisong fuel subsidy. Ayon po sa DSWD, ilang individual na nakatanggap ng text messages kung saan ay pinapipindot sila ng link para makuha daw po ang e-fuel voucher. Nilinaw po ng ahensya na ito po ay scam at hindi ito konektado sa kanilang tanggapan. Pinapayuhan naman ng DSWD ang publiko na huwag agad magbigay ng personal na impormasyon at hinihikayat po na i-verify muna ang anumang anunsyo sa kanilang official page. Huwag i-click yung link. Yes. Delikado yan, Baka paggising nyo sa umaga, wala na kayong pera sa inyong bangko. Oo. Lalo pa ngayon, nakakakabayan lakay kasi marami sa ating mga kababayan, kapag mababasa mo kahit sa mga comment section natin, paano naman kaming mga ordinaryong manggagawa? Yun ang sinasabi nila, wala man lang kaming ayuda. So naghahanap din yung iba ng ayuda, yung hindi kasali sa ibang sektor na binibigyan. So baka mamaya maengganyo sila na i-click. Diba? Pero alam po ninyo mga kababayan, yung ayuda hong yan, suporta ho na yan ng gobyerno. In fact, hindi naman talaga obligasyon na mabigyan tayo na ayuda natural, tumutulong ating pamahalaan. Pasalamat tayo pag meron tayong ayuda. Pero I think it's about time na tayo mismo gumawa tayo ng paraan na makapagtipid, makadiskarte kahit paano sa malinis o disenteng pamaraan. Yun, Huwag din tayong magpapaloko sa mga scammer na yan. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po si pang mga balitang mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ayan, sabi ni Raul Lianos, kailangan talaga magtipid. Mag-seminar kayo sa mga Ilocano. Nakermet Seminar. Ayan, Samantala sa ating pa rin po mga balitang ibugaming ito mga kaibigan. Naku, ito naman na malungkot dito. Bakit daw dumarami ang mga nagpapakamatay, sa Metro Manila pa? Ano ba naman yan, Samantala, yun daw pong hepe naman ng PNP Highway Patrol Group na kinasuhan dahil po sa sexual harassment, nag-resign. Sa ating pong TNT Global News, Pakistan at Turkey, posibleng sentro ng peace talks ng US at Iran. Tama na yung gera na yan. President Trump, tama na po. Sa ating pong TNT Sports, ikasyam na sunod na panalo nakamit ng De La Salle Lady Spikers. At sa showbiz, Miley Cyrus at Hannah Montana cast nag-reunion para sa 20 anibersaryo ng TV show. Meron ka na ba imbitasyon? Wala pa Wala pa? Wala pa. Bakit di ako kasama sa reunion? Hindi ka pa kasama sa Hannah Montana cast. Ikaw ba, nakatanggap ka? Hindi pa nga. Hindi pa rin. Ako pa naman na nasa background nun. Tagapalakpak. Pilipinas ang oras, alas 9:33 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon.
ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.
Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klase. Ang inyo pa rin mga lingkod, sinaray si Bayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita mga kaibigan, meron tayong update mula kay RH27 Noche Cacas, OFW na ilang taon nang wanted sa kasong theft, inaresto ng PNP, Abse Group sa arrival area sa Paliparan. Report mula kay Noche Cacas, Noche. Lakay Ray at Kises, sinalubong ng posas ang 39 anyos na babae na overseas Filipino workers sa arrival area sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Ayon sa report ng PNP Aviation Security Group, galing ang nasabing OFW sa Hong Kong na napag-alamang may warrant of arrest sa kasong theft. Unang itinawag ng BI o Bureau of Immigration sa PNP Absi Group matapos lumitaw sa system ng BI ang arrest warrant na matagal ng wanted ng mga otoridad sa kaso na may piyansang 40,000 pesos. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang naarestong OFW. Arit 7 na natika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 2 suspect sa panunutok ng baril sa Pandibulacan arestado. Ibalita mo yan, RH Operation Tulong reporter Federico Manalili. Yes, cases at rate ng Pimas Reyes, ang 2 individual na pawang suspect sa pananakot at panunutok ng baril sa Pandi, ito si area ng Resident 3, Barangay Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan. Kinilala ng Police Lieutenant Colonel Nelson Sardin, hepe ng Pandi Municipal Police, na sina alias Ron at alias Kai, kapwa residente ng nabanggit na lugar. Patay sa hulat nagsumbong sa mga otoridad ang nagpakila ng biktima na si alias Rog na ibinigay niya sa Raysay pasado alas 9 kagabi habang naglalakad sa nabanggit na lugar. Ang biktima at kanyang nakasalubong ng isang motorsiklo na pawang sakayan 2 suspect nang masabihan ng biktima ang mga suspect na ayusin ang pagmamaneho dahil ito'y muntik nang makasagi. Ang naging dahilan ng kinagalit ng mga suspect, agad bumunot ang baril sa isa sa mga suspect at tinutukan at pinagbantaan ang biktima. Sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad, nagresulta ng pagka-aresto ng 2 suspect. Nakumpiska sa suspect ang isang Glock 45 pistol at ay kargado na 3 bala yung kanyang magazine at nakalod dito. At kalaunan sa pagtitingin ng mga otoridad ay nalaman din na may dala itong droga na sinasabing 2 sachet na hinila ng sabu ang nasa kumpiska sa mga suspect. Ngayon nakapit na ang mga arestadong suspect sa Pandi Municipal Police Station habang ipinaharap sa kasong RA 10591 at RA 9165. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, ready na ba si Jundi Makutag? 5.4 million daw po na halaga ng shabu na kumpiska sa 2 suspects sa Tubod, Iligan City. Go ahead sa report, Jundi Makutag, June. Awampay ni June, samantala naman 10 piso hanggang 20 pesos. Hiling daw po na taas pasahe ng tricycle driver sa Davao City. Report mula sa Action Radio Davao, June Soter. June.
Humiling ang Tricycle Alliance of Davao City ng pagtaas ng pamasahe sa tricycle mula 10 piso hanggang 20 piso kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon sa grupo, malaki na ang epekto ng oil price hike sa kita ng mga driver at sa kanilang kakayahang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa panayam sa media Martes, Marso 24 sa Sangguniang Panglungsod, sinabi ni Michael Ibanez ng Mamay Transport Service Cooperative na hindi pa nagagalaw ang pamasahe sa tricycle mula pa noong Mayo 2020 sa kabila ng umabot na sa 28% ang inflation. Iminungkahi ng grupo na itaas ang minimum fare sa 20 pesos at magdagdag ng 5 pesos kada kilometro. Giit ni Ibanez, malaking tulong ang 10 piso na dagdag pasahe upang masuportahan ng mga driver ang kaya ng pamilya, lalo na't bumaba ang kanilang kita ng humigit kumulang 300 pesos hanggang 400 pesos kada araw dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging tugon ng lokal na pamahalaan hinggil sa nasabing kahilingan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter. Samantala, transport sector sa Iloilo City sasama daw po sa nationwide transport strike na magsisimula bukas. Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo sa detalye. Muling sasama sa nationwide transport strike ang mga driver at operator ng mga pampasaherong jeep sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Elmer Foro, lead convener ng No to PUV Phase Out Coalition Panay, magtitigil pasada ang mga pampasaherong jeep sa March 26 umpisal alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Tinatayang mahigit sa 600 na individual ang sasama sa tigil pasada. Panawagan ng transport sector ang pag-alis sa excise tax at value-added tax sa produktong petrolyo, rollback sa presyo, pagbasura sa oil deregulation law at mag-implementa ng price control sa petrolyo, gayon din suporta sa transport workers sa pamamagitan ng patas na fare adjustments. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, paghanda sa Oplan Semana Santa 2026 sa Katarman, Northern Samar, abay nakalatag na raw po. Ibalit mo nga yan, Jane Bantayan. Jane! Nakalatag na at kasado na ang paghahanda ng otoridad sa Semana Santa sa bayan ng Katarman. Kahapon nagkaroon ng final coordination meeting ang Incident Management Team o IMT para sa Oplan Semana Santa 2026. Ang IMT, Incident Management Team, ang nakatuka sa seguridad sa paggunita ng Semana Santa. Binubuo ito ng NDRMO, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection Office, Impuso, Red Cross at Radio Communication Groups. Simula Abril 2 o Huwebes Santo hanggang Abril 5, Linggo ng Pagkabuhay, magatutulungan ang mga opisina ng ahensya at magdideploy ng personnel sa mga kalsada, simbahan, mga beach resorts at mga private resorts sa bayan ng Katarman. Inatasan na maging katulong din sa pagbabantay as ang mismong mga barangay. Nakatakda naman ang deployment plan ng mga pulis sa Katarman sa mga estasyon at sa mga strategic areas sa bayan ng Katarman. Mula sa Action Radio Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dako tayo, balita naman sa Pangasinan, DPWH Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon sa mga nakabinbin na proyekto sa kanilang lalawigan. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Bumisita sa Pangasinan si DPWH Secretary Vince Dizon upang inspeksyonin ang mga nabinbing proyekto dito sa lalawigan, kabilang ang Lingayen Bypass Road Project na kasalukuyang nasa 88% na ang nakumpleto na sinimulan pa noong 2018. Sa oras ng matapos ang bypass road, inaasang mapapabilis ang biyahe mula sa 22 minutes ay magiging 7 minuto na lamang sa pagitan ng Baay, Lingayen at Bic, Binmalay. Inaasang makikinabang ang tinatayang nasa 18,000 na motorista na araw-araw na dumadaan. Ininspeksyon din ng kalihim ang Playa Floodgate na bahagi ng pumping station sa Lingayen na Binmalay na layong mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar, lalo na sa mga coastal barangay ng nasabing lugar. Samantala, personal ding
tinungon ni Dizon ang gumuhong hanging bridge sa Barangay San Juan sa bayan ng Agno na nasira dulot ng nagdaang bagyong Dante at Emong noong Hulyo 2025. Ayon sa kalihim, dahil sa pagkasira ng hanging bridge, nahihirapan ng mga residente sa pagtawid at napipilitang umikot sa malayo dahilan upang agad itong prioridad para sa konstruksyon ng isang mas matibay at permanenteng tulay. Ayon pa sa kalihim, patuloy na pinabibilis ng DPWH ang implementasyon ng proyektong ito upang mapabuti ang daloy ng trapiko, maiwasan ang pagbaha at papagaan ang buhay ng mga mamamayan dito sa lalawigan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Thank you, Freddy. Samantala, isang lalaki naman nabundol ng van. Patay ho sa may Eastern Samar. Report mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang lalaki nasawi matapos mabundol ng isang van sa bayan ng Kinapundan, Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Carlo, nasa 80 taong gulang, construction worker, residente sa naturang bayan. Nangyari sa 6:15 ng umaga kanina sa Barangay 3, Poblasyong Kinapundan, Eastern Samar. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nakatayo lang sa tabi ng daan nang mabundol ito ng isang Isuzu close van na minamaniho ni Jose, 30 anyos ng Kananggalite. Galing Giwan, Eastern Samar ang van papuntang Tacloban. Pagdating sa Kinapundan, Eastern Samar, nawalan ng preno ang van at nawalan din ng kontrol ng manibila ang driver, kaya sumalpok ito sa perimeter fence ng local government unit compound at nahagip ang biktima. Itinagbo ang biktima sa Kinapundan Community Hospital para malapatan ng kakulang lunas, subalit idiniklara na dead on arrival ng atinding pisisyan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Lady online seller patay naman sa aksidente sa lalawigan ng Quezon. Benji Antioquia, RH33 sa detalye. Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang 22 anyos na lady online seller makaraang bumangga sa Isuzu 6-wheeler dump truck na minamaniho ni alias Rini, 48 anyos ng Barangay Malusak at Timunan, Quezon. Naganap ang nasabing eksidente sa udakong alas 10 ng gabi habang loaded ang buhangin ng nasabing truck at nagtamo naman ng maraming sugat sa ulo ang biktima matapos bumangga sa kaliwang bumper ng truck ang minamanihong motor ng biktima at walang helmet na suot ng maganap ang nasabing aksidente. Ito si Benji Antioquia, nag-uulat para sa DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala naman, van nahulog daw po sa bangin. Driver at kasama nito sugatan sa bataan. Report mula kay Danny Camilang. Danny. Dalawa katawang napaulat na sugatan sa isang insidente na self-accident matapos mahulog sa isang matarik na bangin ang isang van sa Kabanan Roman Highway sa Barangay Alangan, Limay, Bataan, alas 7 kaninang umaga. Batay sa inisyal na ulat ng Limay PNP at kuha ng CCTV mula sa command center ng Limay, binabaybay ng isang Mitsubishi Canter refrigerated van na kargado ito ng mga galunggong ang naturang karsada patungong Timog, Maribeles. Minamaneho ito ng isang 32 anyos na driver na residente ng Tandang Sora, Quezon City kasama ang isa pang sakay. Ayon sa ulat, nawala na kontrol sa manibela ang driver na nagresulta ito sa pagkakalihis ng sasakyan at tuluyang pagkahulog dito sa bangin. Agad na rumesponde ang mga otoridad at dinala ang driver at kanyang kasama sa Bataan General Hospital sa Balanga City upang mabigyan ng agaran lunas. Danny Cumilang, RH37 DCRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, nagbitiw sa pwesto ang Acting Director ng PNP Highway Patrol Group na si Police Brigadier General Jesse Tamayaw. Kasunod dito ng reklamong sexual harassment laban sa kanya sa National Police Commission. Ayon kay Tamayaw, ang kanyang pagbibitiw sa pwesto ay hindi pag-amin sa naturang krimen. Itinanggi nito ang akusasyon at sinabing ito ay dahil lamang sa posibleng personal vendetta. Sinabi nito na handa siyang harapin ang kaso sa NAPOLCOM at bukas siya sa investigasyon. Mataas naman ang kaso ng suicide sa Metro Manila. Ayon po sa NCR Police Office, mula January 1 na ganitong March 23, umabot na po sa may 111 kaso ng suicide at self-harm incidents ang naitala. Ang bilang ay di hamak na mas mataas kumpara sa may 33 kaso na nai-record sa unang quarter ng nakalipas na taon. Batay sa findings ng NCRPO, karamihan sa mga suicide incidents
ay sanhi daw po ng emotional distress, relationship issues, matinding kalungkutan at kahit problema sa pananalapi. Nabahala din ng pulisya sa epekto sa kabataan ng sobrang atensyon na exposure sa social media, lalo na ang mga lulong sa online gambling tulad ng Roblox. Ay, Diba? speaking of Dami Roblox, na addict dyan. speaking of Roblox, Oh. Lakay, merong pinost niya si Art Samaniego kung saan ay pinag-iingat niya ang mga bata, yung mga magulang ng mga bata dahil yung mga bagay na hindi dapat na nakabuyang-yang sa online at nakikita ng mga bata, nandoon daw pala sa Roblox. Oo. Ayan. Pero sandali, atin munang balikan ang report mula kay June Di Makutak. June, go! 800 grams ang inilalakong shabu na may halagang 5 million and 440,000 pesos na nakumpiska ng Joint Elements ng PDEA Region 9, Zamboanga del Sur, PDEA Region 10, Lanao del Norte at PNP Regional Intel Unit 10 sa inilusad na bypass operation laban dito sa dalawang suspect sa Barangay Tubod, Iligan City. Sa report mula sa PDEA Region 9, Iligan City, naganap ang bentahan o itong transaksyon sa parking lot ng isang mall sa Barangay Tubod at matagumpay na naresto ang dalawang drug suspect, isang babae na kilala sa alias na Maymana at lalaki na kilala sa alias itong Muhammad, pawang nasa legal age at parehong residente ng Tamparan, Lanao del Sur. Ang dalawa ayon sa PDEA Region 9 ay kabilang mano sa Regional Network Drug Distributor sa Regions 9 and 10. Ang dalawang suspect ay sinampahan ng kasong paglabag sa Section 5 ng RA 9165 itong Sale of Dangerous Drugs na may kaparusahan katumpas ng habang buhay na pagkabilanggo o death penalty at may penalty pang 500,000 hanggang 10 million pesos. Inginuso naman ang dalawa mga kasamahang nagawang makatakas at sinampahan na rin ang kaso ang mga ito para magawan ng arrest warrants. Mula sa Cotabato City, Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RTNT Top News Trending Worldwide. Sa ating TNT Global, Pakistan at Turkey, posibleng sentro ng peace talks ng US at Iran. Ibalita mo yan, Josa, Wina Pearl Hesoro. Ipinasa umano ng bansang Pakistan sa Iran ang isang panukala mula sa United States para mabawasan ang tensyon sa nagaganap na digmaan sa Gulf region. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran, maaaring ganapin ang posibleng pag-uusap sa Turkey o sa Pakistan. Bagamat ito ay senyales ng posibilidad ng diplomasya, iginiit pa rin ng Iran na wala silang formal na negosasyon sa US, lalo na sa administrasyon ni US President Donald Trump. Habang may usapan pa rin sa pangkapayapaan, nagpapatuloy pa rin ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Perlasoro. TNT Sports and Games. Sa ating sports, mga kaibigan, ikasyam na sunod na panalo na kamit ng De La Salle Lady Spikers. Report mula kay Kyle Bullas. Kyle. Undefeated pa rin ang De La Salle Lady Spikers sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament sa maling paghaharap ng Lady Spikers at University of Santo Tomas Golden Tigresses sa second round ng elimination. Nakaligtas sa reverse sweep ang La Salle. Nakakuha pa ng panalo ang Tigresses sa ikalawang set ng laro pero hindi na sila pinabawi ng Spikers sa mga susunod na set. Dahil dito, pinataob muli ng La Salle ang UST sa scores na 25-12, 18-25, 25-23 at 25-14. Mayroon ng siyam na panalo ang DLSU at kasalukuyang nangunguna sa leaderboards habang nasa ika-4 na pwesto naman ang UST na mayroon ng 5 panalo at 4 na talo. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa showbiz, eto yung hindi tayo binigyan ng imbitasyon, Miley Cyrus at Hannah Montana cast nag-reunion para sa 20th anniversary ng TV show. Ibalita mo yan, Don Carlos.
Ganap na full circle moment para sa Grammy Award-winning singer na si Miley Cyrus matapos nitong muling makasama ang mga dati niyang cast members sa 20th anniversary special ng hit Disney series na Hannah Montana. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Miley ang mga snaps mula sa premiere night kung saan nakasama niya sina Jason Earls, Moises Arias, Cody Linley, Shanika Knowles at ang Filipino-American actress na si Ana Maria Perez de Tagle. Sa kanyang sariling post, sinabi ni Ana Maria na mananatiling iconic ang nasabing show na nagpabago sa kanilang mga buhay. Matatanda ang unang umere ang Hannah Montana noong March 24, 2006 na sumabaybay sa kwento ng teenager na si Miley Stewart at ang kanyang double life bilang isang sikat na pop star. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, si Josa ang Si nag-report. Josa pala. Ayan. Naimbitan siguro si Don Carlos. Ay, kaya wala. Salamat, Miss Josa. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Inyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Hobson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:04.